Hi guys, it's me again, Tina, and welcome back to my channel. In this video, papakita ko po sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking mga personalized baptism candles dahil may order po tayo at may mga nagtatanong din po sa comment section kung paano ko ginagawa at kung paano yung costing ko. Ayun. So, ito nga pala yung mga materials. Ayan. So, ang printer na ginagamit ko po is itong bago kong printer na Epson L8050. I'm using pigment ink po na ang brand ay Kuyi. And dito po sa may sticker na ginagamit ko para sa kanyang layout is gumagamit po ako ng QAF na transparent vinyl. So, nag-edit po ako sa Canva. Ayan. Sabi ko naman po sa inyo sa aking other videos, nasa Canva po ako nag-edit. Ayan. So, after ko siyang magawa sa Canva is inililipat ko po siya sa may publisher. Doon ko siya ina-arrange. So, ayan po yung aking design. Ayan. Tapos, sa sizing, depende po sa size ng inyong candles. Ayan. Sukatin nyo lang po kung gaano kalapad ang gusto nyo at kung gaano kahaba. Depende po sa design na ilalagay ninyo. So, ayan po sa isang A4 size, madami po akong ilalagay na layout. And murang-mura lang naman din po yan. And ito po yung brand ng candles na ginagamit ko. Ayan, commonly is number 6 po yung ginagamit for Godparents candle. And ito nga lang po merong naghanap sa akin ng number 8, kaya gumagamit na rin po ako ng number 8. Tapos, eto naman po yung main candle. Ayan, minsan ginagawa din tong parents candle. And usually ginagamit to sa my wedding. Ayan. So, ito yung ginagamit kong brand, yung Export, kasi talagang super white siya. Unlike dun sa other brand na parang medyo translucent. So, konti lang naman yung idadagdag mo sa ating candles kasi mas maganda po yung kakalabasan ng quality ng inyong item, lalo na kapag maganda rin yung design ninyo. So, ito po yung isa sa mga nalagyan ko ng twine rope or jute string. Ayan. So, ito po yung comparison ng kanilang sizes. Yung nasa left side po is number 6 and sa right side po is number 8. So, sa number 6 is nabebenta ko po yan ng 22 to 26 pesos each. Depende po sa design, sa ribbon, ayan, kung ano pong ipapalagay nila. And si number 8 po is nabebenta ko siya ng 25 to 30 pesos. Depende po ulit sa ribbon. Ayan, so ito po yung twine rope. Ito yung 50 meters ba yan? Ayun, so nasa 35 pesos lang yan. And ito po yung number 19 na ginagamit ko para sa parents candle. Dati is 20 pero nag-switch ako sa 19 kasi patulits din yung kanyang head. Unlike sa number 20 is flat lang. So, ayan, nabebenta ko si number 19 sa parents candle together with the ribbon and layout is 75 each po yan. So, ito po yung 1 mm na nabili kong maling sizing. So, nandyan lang yan. Kasi 1.5 mm po yung usually na ginagamit ko talaga na twine rope. Tapos, ito po yung mga ribbons. Ayan, ribbon colors na ginagamit ko. Ito po yung size na 1 inch. And then, ito po yung 1/4 inch. And yung 1/2 inch na size ng ribbons. Siyempre, kailangan po natin yung iba't ibang sizing niyan kasi nagva-vary din po yung pricing ko dyan. So, ito po yung pinakamabentang color for girls. Yung nude pink. Ayan, pinakamabenta po yan. And for boys po, ang mabenta sa akin is light blue and white. Ayun, so, minsan lang may royal blue or other colors. And ito po yung colors na request ni client natin. Ayan. So, light pink and sage green po. Ayun. So, sabi niya kasi pink and green daw. Buti na lang mayroon ako kahit paano ditong sage green. So, dalawang double fold ribbon po yung napili niya. And ito po yung other accessory, yung pearl and metal cross. So, sa metal cross, ang puhunan niya nasa piso ang isa or depende kung makahanap pa kayo ng mura. Ayan, so usually din sa akin is gold color ang napipili. And meron din namang silver, pero bihira lang. So, ito po yung ating vinyl sticker na transparent. So, QAF brand po ulit yung gamit ko.
And pwede nyo po siyang ma-print sa kahit na anong inkjet na printers. So sa isang A4 size, mga up to 35 na layout po yung nagagawa ko dyan. Bali 35 na candles ang nalalagyan. So depende pa rin po sa sizing ng inyong layout kung paano nyo maipagkakasya dyan. And ang puhunan lang naman yan is nasa 7 to 8 pesos nga. And madami na po kayong magagawang layout doon. So, ito na po yung itsura ng ating candle na nilaglagyan ko na ng design. And para mawala po yung himulmol is minsan ginugupit ko siya and medyo susunog-sunugin ko lang siya ng lighter para mawala yung kanyang mga himulmol. Ayan. So, after ninyong gawin to, dapat mabilis lang para hindi mangitim yung ating rope. Ayan. Make sure nyo na malinis at walang mga abo-abo dyan kasi minsan nangyayari yun. And dumidikit po siya sa candle. So, i-make sure nyo po na napunasan nyo yung candle or nalinis nyo na bago nyo po ito idikit yung inyong vinyl sticker para wala pong maiwan doon na mga dumi. So, ipapatong ko po itong sticker. Ayan, may konti siyang space from the twine rope. Ayan, kasi lalagyan ko po yan ng ribbon. Ayan, sa pagitan nila. So, sa small candle, ginagamitan ko po ng 1/4 size ng ribbon. Ayan, ito po yun. Para matakpan niya po yung pagitan nila. And, syempre, para matakpan nyo yung pinakadikit ng dulo ng ating twine rope. Ayan, so para mas maganda po yung kanyang kalalabasan. Ayan, so ang gagawin ko dito is didikitan ko siya ng glue stick. Ayan po. Syempre, gagamit tayo ng glue gun. Kasi kapag ginamitan nyo lang siya ng lighter or candle din is mangingitim yung ating glue stick. So, para mas maganda yung ating gawa is gamitan nyo na ng glue gun. Magkano lang naman din yung glue gun at magagamit nyo naman na siya ng pangmatagalan. So, ayan na po yung itsura niya. And then, ang susunod po dito is ilalagay ko na po yung pinaka-ribbon. Ayan. So, dahil double color po yung request ni client, ayan, pagpapatungin ko po yung dalawang kulay na dalawang double fold. And sa paggawa naman po ng perfect bow ribbon is manood lang po kayo sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook kung paano gumawa ng perfect bow ribbon. Ayan, madami pong tutorial dyan dahil dun lang din po ako natuto. So, after ko pagpatungin yan is ididikit ko na siya dyan sa may candle natin. Ayan, doon sa may mismong ibabaw ng 1/4 inch na ribbon. Ayan, so parang ang mangyayari is parang magka-connect lang sila. Ayan. So, dapat magkakulay yung 1/4 na color ng ribbon ha, tsaka yung ipapatong nyo. So, depende pa rin naman talaga sa design nyo kung paano nyo yan i-arrange. So, ito po yung mga ginagamit. Ayan, so sa pearl beads, yung half lang po kapag pang design. Ayan, kung iyon ang gusto minsan ng client is pearl lang, ayaw nila ng cross. Ayan, so dahil cross na gold po yung request ni client, ayan po. Ayan na yung pinaka final look ng ating candle. So, number 8 po ito and sa design na po na yan is nabebenta ko siya ng 30 pesos each. So, depende po talaga kung gaano kadaming ribbon, kung anong size, kung pearl ba or cross yung nilalagay nyo. So, dyan po sa number 8, inuulit ko, nabebenta ko siya ng 25 to 30 pesos each. Depende po yan. So, sa isang balot ng number 8 is nasa 76 pesos. Meron na siyang 12 pieces. And sa number 6 candle is nabebenta ko siya ng 22 pesos hanggang 26 each. Depende pa rin po sa dami ng ribbon, kung anong size, at kung may cross or kung may pearl siya. So, sa number 6 is 101 pesos nga po yan at may laman na po siyang 20 pieces. So, sabihin mo nang nasa 5 pesos ang puhunan yan. And nabebenta mo siya hanggang 25 pesos. O, diba? Malaki na yung kita mo dyan. And ito po yung parents candle, yung number 19. Ayan, same na same lang din po yung layout niyan. And minsan ginagamit kong ribbon dyan na size is yung 1 inch. Ayan, so depende po talaga sa request ni clients. Ayan. Ayan, sana nabigyan ko ulit kayo ng idea para sa ating small business. Ayan, kung balak nyong
magganyan din is comment down lang kayo dyan para matulungan ko pa kayo sa ibang details. Ayan, sana nagustuhan nyo tong video na to. Thank you for watching and see you on my next video. Thank you!